Matindi to, lagot, Tulfo, nasyak, mga sundalo at PNP Gen. Galit, umaksyon na, matapos mambastos. Aba, talagang tumitindi na. No? Yung etong mga nababalitaan natin ngayon. Ayan, si Sen Rafi ay nai-involved sa ganito. Siyempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa balita na ating mapapanood ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin na reaksyon ng balitang ito. Pasok! Na yung kanilang Ayun, strongly worded manifesto. Ulitin ko targeted ito kay Senator Tulfo dahil sa kakulangan o kawalan niya ng respeto sa mga sundalo. Specifically, isang sundalong bayani, si PFC Private First Class Raymond Canlog, na tinawag niyang duwag. Dito tayo ngayon, ito na ang main issue. Ang senador, tinawag niyang duwag ang isang bayaning sundalo. Okay, so ito, basahin ko Ito yung post. We, a coalition of concerned citizens, strongly condemn the disrespectful and dehumanizing actions carried out by Rafi Tulfo against both military personnel and civilians, whether through his radio broadcasts or in the context of Senate hearings. Of particular concern is an incident from 2020, okay, which deserves public awareness. The unjust treatment of Private First Class Raymond Canlog, a dedicated soldier who has bravely served our nation. It is disheartening to witness Mr. Tulfo exhibit a clear lack of regard for the sacrifices and unwavering dedication demonstrated by members of our armed forces. Ito na yung specific na nangyari. Anong ginawa ni Rafi Tulfo, anong salita niya sa sundalo. The incident involving PFC Canlog serves as a stark example of Mr. Tulfo's insensitivity and disregard for the duties and responsibilities of a soldier. It is unacceptable for an individual to trivialize the service of a soldier for personal gain and media attention, especially when the soldier has valid reasons for excusing themselves from participation while on an important mission. Ayun, syempre dun nga naman naipit, no, si Senator Rafi, no, kasi nga alam din naman na syempre si Canlog is nasa misyon. At hindi biro-birong misyon yung ginagawa niya, 'di ba? Nagpaalam naman siya kay Senator Rafi, no, na saka na lang pag-usapan dahil nasa mission sila. Kaso nga lang ang nangyari is hindi na pagbigyan si PFC Canlog, no? Sa halip na siya'y maunawaan sa kung ano man ang ginagawa niya, patuloy siyang sinabihan ng hindi magagandang salita. Kasi kung alam mo naman kasi sa sarili mo, no, na uy, may mission to, 'di ba? No? Irerespeto mo siya Mas uunawain mo kung ano yung ginagawa niya bago yung personal na reklamo nung nagrereklamo kay PFC Canlog. 'Di ba? Kumbaga nakikipagbakbakan Iisipin mo, nako, baka mawala to sa baka mawala sa hulog to 'Di ba? Baka masira ang konsentrasyon nito. Imbis na yung kalaban niya ang iisipin niya is dumagdag pa sa isipin niya yung mga nasabi nga ni Sen Rafi. No? Kumbaga, naging stress sa kanya yun Ang hirap kasi sa isang labanan kapag may dala-dala ka pang ibang problema. Kahit may kasabihan na kapag sa trabaho, iwan mo sa bahay ang problema. Kaso nga lang ang nangyari, hindi niya naiwan sa bahay o hindi naiwan sa kanila, kusang lumapit sa kanya. Kaya, nadisgrasya si PFC Canlog. 'Di ba? Pero dito kasi is napatunayan na si PFC Canlog ay hindi duwag. Hindi totoo yung sinabi sa kanya na siya ay takot, baka siya ay tumakbo, kung sakasakaling nandiyadyaan ka pala baka iwan mo yung mga kasama mo. No?
baliktad ang nangyari. Hindi niya iniwan yung mga kasama niya. Kumbaga parang naging human shield pa nga siya para mailigtas yung mga kasama niya. 'Di ba? Yun ang pagkakamali kasing nangyari. Sana inunawa na lang. Kasi in time of duty, alam mo naman yun Alam mo naman dapat na uunawaan mo yun. Hindi yung parang masisira pa yung konsentrasyon niya sa kung ano man ang ginagawa niya. Hindi rin kasi biro-birong mga salita yung nabitawan ni Sen. Rafi sa kanya. Masakit yun isipin. No, kung ano man ang problemang personal nung nagrereklamo doon kay PFC Canlog, sana pinagpaliban muna. Pwede naman pag-usapan sa ibang araw. Kasi hindi naman siya hindi naman binasto si Sen. Rafi kung tutuusin. Kasi sinagot naman ni PFC Canlog yung tawag sa kanya. No, nagpaalam naman siya ng maayos at sinabi niya kung ano yung nangyayari. Hindi niya direktang binastos. Walang pambabastos na nangyari. Sa halip is may respeto siyang pinakita na sasagutin ko to. Pero nagpaalam siya na meron siyang ginagawang importante na pwede naman munang ipagpaliban yung reklamo sa kanya dahil hindi naman ganun kabigat yun. Personal na bagay yun, personal na problema nila yun. Ito na. PFC Canlog of the 57th Infantry Battalion of the Philippine Army, whom Tulfo insulted and called duwag. Ito tayo ngayon. Would later be killed in action in Barangay Pinditen, Dato, Salibo, Maguindanao on July 29, 2020. So ito, yung tinawag na duwag, lumaban sa mga terorista at sa kasawayang palad namatay. Duwag ba yun? Lumalaban sa kalaban? Kasi kahit mag-sorry ka, nangyari na 'Di ba? Nagawa mo nang magsalita ng hindi maganda 'Di ba? Kung advance ka mag-isip, dahil syempre, kung ahead ka mag-isip, syempre, yung angka niya, sinasabi naman na may angka ng mga sundalo si Sen. Dapat nauunawaan niya yun. 'Di ba? Kapag nasa duty, yung sundalo na yun. Hindi mo na binibigyan ng kahit... Ang problema kasi sa kanya kasi, nauuna ka agad yung judgmental. Para nagiging judgmental siya kaagad. Kumbaga, yung side lang talaga ng nagrereklamo ang napapakinggan. Pero yung side ng inirereklamo is hindi gaanong napapakinggan. Dapat maging fair ang laban doon sa programa na yon. Pero minsan nagiging fair naman, napapanood natin. Pero dapat ganun muna bago ka magbitaw ng masasakit na salita. Kasi minsan yung nagrereklamo, yun pa ang mali Yung nirereklamo pa yung tama. Kailangan alamin mo both sides. No? Para hindi ka kaagad makapagbitaw ng salita. Ngayon, kapag napatunayan mo sa sarili mo na yung nirereklamo talaga ang tunay na may mali, yun, saka mo bakbakan. No? Katulad nito, yung sundalo, di ba? Na-judge agad ng ganun. No? Na hindi pala totoo. Pinatunayan ng sundalo na hindi ako ganyan. So, tuloy dito. Like any good soldier, he willingly offered his life so that our freedom, including Tulfo, is preserved and protected. Mr. Tulfo's hasty judgment and disrespectful labeling of PFC Canlog as duwag reveal a concerning lack of appreciation for the challenges faced by our military personnel. His actions not only disrespect the courage and dedication of our soldiers, but also perpetuate a harmful narrative that undermines the profound sacrifices made by those who serve our country. Kung tutusin kasi sa isang sundalo, no, ang sakit sa kanila na tawagin silang duwag 'Di ba? Sa propesyon ng pagiging isang sundalo, papasok ka diyan, matik yan, hindi ka duwag diyan. Kasi alam mo yung mga mission diyan Alam mo yung trabaho mo diyan. Pagtatanggol sa bansa. At alam mo kung sino ang mga kinakalaban nyo diyan. Mga terrorists, mga taong labas, 'di ba? Kumbaga, ang trabaho talaga nila is napakahirap, no? Syempre, ikukumpara natin sa mga kapulisan natin na syempre ang kalaban lang yung mga ganito lang, yung mga sindikato, mga ganon, yung mga masasamang loob dito sa mga lugar-lugar natin diyan. Pero hindi ko naman minemenos ang kakayahan ng mga kapulisan natin. Nirerespeto natin yan. Syempre, may iba-iba silang may iba-iba silang mission sa buhay na ginagawa. 'Di ba? Yung mga kapulisan, panatilihing tahimik ang mga lugar natin. Ang mga sundalo naman, panatilihin na tahimik ang bayan natin.
idepensa ang bansa natin laban sa mga terorista. 'Di ba? Pareho lang din silang nagbubuwis ng buhay, pero mas marami ang may posibilidad na magbuwis ng buhay sa mga kasundaluhan natin. Dahil mas malalaki yung mga kalaban, kung baga, hinaharap nila diyan yung mga pasabog talaga, 'di ba? Mga malalakas na armas. Sa guba talaga sila naglalaban, sa bundok. 'Di ba? Napakahirap ng buhay ng isang sundalo. Kailangan talaga sa isang sundalo is buo ang loob mo kapag nagsundalo ka. Hindi pa pwedeng kapag nagsundalo ka, magtatago ka lang sa mga puno-puno. 'Di ba? Masakit sa isang sundalo na sasabihan siyang duwag. Para sa akin, walang sundalong duwag. Sa totoo lang. Dahil hindi sila papasok sa profesyon na yan kung duwag sila. Dahil alam nila ang kaakibat na peligro dyan sa trabahong yan. By assuming the roles of an investigator and judge without regard for the dignity of a soldier engaged in active duty, Mr. Tulfo has shown a disregard for principles of fairness and respect. His actions on his radio program foster an environment of snap judgments, devoid of proper examination, detracting from the truth and context of each situation. We stand united in our disapproval of Mr. Tulfo's conduct and call for a return to core principles of respect and honor for our armed forces. We urge Mr. Tulfo to abandon his authoritarian inclinations and embrace his role as public servant dedicated to fostering understanding and empathy. Let us cherish and honor the bravery and sacrifices of our soldiers by fostering a culture of appreciation and solidarity. Together, let us commit to upholding the values and freedoms defended by our armed forces with the respect and dignity. And then sign. Ito na. Rank, position, last name, first name, middle initial, and class where they belong. As of this post, 146 na ang nakapirma. Lahat ito, mga PM ears, mga retired generals na nagkukondina sa pagtawag ni Senator Raffy Tulfo sa isang bayaning sundalo na si PFC Canlog na namatay, nakikipaglaban kontra sa mga terorista. Kumbaga, pahiya konti doon si Senator Raffy. Ay mo, nagbitaw ka, duwag ka, tapos mababalitaan mo, ganun, nakipaglaban, di ba? Oh, kaya, yan, Senator Raffy, iwas-iwasan mo yung pagiging judgmental, dyan ka napapahamak. Basahin ko lang yung Lieutenant General Franco Gacal, Class 88. Kilala ko ito. Nakasama ko sa trabaho. Yung mga kakilala ko na lang ang anuhin ko Ito, Police Lieutenant General Lapiña Isidro sa naging kwanito ng TESDA, Director General, if I'm not mistaken. Basta yun, Lieutenant General Aurelio Baladad, Class 82. Kilala ko ito, nakatrabaho ko. Ito, Major General Leo Crescente Ferrer, Class 81. Kilala ko ito. Major General Eric Binoya, Class 87. Nakasama ko rin ito sa trabaho. So, ito, Lieutenant General Arturo Tabaquero, Class 78. General. Talaga, grabe itong mga pumirma. Ang daming talagang kumukundina kay Senator Raffy talaga dun sa nangyaring pagsasalita niya dun kay PFC Canlog. Kumbaga, ang tagal na nitong isyong to is talagang bumalik eh. Diba? Ito po. Saka dapat bawas-bawasan ng konti ni Senator Raffy yung pagiging agresibo. Diba? Doon siya nadadali na Santol Lucas eh. Binabasa ko yung listahan ng mga pumirma. Ulitin ko, may dalawang Chief of Staff. Tinitingnan ko pang ilang number sila. General Narciso Abaya is, I think, Class 71. Chief of Staff, panahon ni GMA. General Generoso Senga, Chief of Staff, panahon ni, I think, GMA rin Senga. Ayan. Okay. Lieutenant General Antonio Parlade, Class 87. Ito yung sikat na general. General Parlade.
Akin mo, no, ginising yung O mga ito, general. note, mayroong note. Kung madagdagan ng signatures, we will add them here too. So, ibig sabihin, ongoing pa ang pagpirma nitong manifesto. Maalala ko, ulit yung manifesto sa pagpapalaya nila ka Eric at wala pang isang araw, halos 200 ang pumirma. So, I believe ito rin, mabilisan. Ngayon ko lang ito nalaman. So, sana ito makarating kay Senator Raffy Tulfo na wag i-judge ka agad. I don't know kung ano Yun yung ang sinasabi natin, bawas-bawasan ang pagiging judgmental. Okay naman sana yung ginagawa ni Senator Raffy, no, na action agad, pero minsan kasi sumusobra. No, nawawala sa kanya yung pag-aralan muna yung sitwasyon. Pakinggan yung magkabilang panig, 'di ba? At kung kakatwi-katwira naman yung ginagawang paalam nung gustong kausapin niya, is dapat pagbigyan niya na. circumstances na nag-aghat o tulak kay Senator Tulfo na tawagin niyang duwag ang isang sundalo. Masakit talaga yun. Lalo na ito, Yes. namatay sa giyera, Yes. lumalaban. So, Totoo. sana hindi na po Masakit ito sa isang maulit at sundalo. salamat sa mga pioneers na nagiging active na ngayon sa pagpapahayag sa kanilang mga sentimento at I believe nakakatulong ito sa sambayan ng Pilipino kasi kung hindi nagmanifesto yung mga PMA generals, baka nakakulong pa ngayon sila kay Eric. Natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin si General Macanas. Ayan ha, ang daming pumipirma, no? At talagang kumukundi na sa ginawa ni Senator Raffy. Ay nako, Senator Raffy! No, iwas-iwas masyado sa pagiging judgmental. Diyan ka talaga napapahamak. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!